Hola, mi amigo, mi amiga, kumusta? Welcome to Dimas Searching TV, featuring Informing the Uninformed. Kumusta po kayo? At salamat sa Diyos, nakarating kami ng pabalik dito sa Cavite na maluwalhati. Shout out po sa aking mga kapatid, sa aking mga in-laws, sa aking mga kamag-anak, at sa aking mga kaibigan, at sa aking mga pamangkin na kung saan kami po ay tinanggap nila na maluwalhati at napakasaya ng kapistahan ng Nuestra Señora Virgen de Regla. Okay, the Our Lady of the Rule. Yan po sa Lapu-Lapu City noong November 2021. Yon ang tuloy-tuloy yan, mga halos isang linggo kami doon sa Lapu-Lapu City. Maraming salamat sa pamilya ni Nancy at ni Arman Pugoy at lalo na sa kanyang mga anak, lalo na sa pamilya din nila ni Janet at saka ni Eileen, at saka ni Bobby, nandoon na nakiisa kami sa kanilang kapistahan at lalo higit sa amin pong mga kapatid at mga kamag-anakan na nag-celebrate po kami na aming first clan reunion, no? Family reunion po ng clan ng Tumulak at saka Bering. Yun po, ayan, meron na po akong patalastas. Okay po mga kapatid, itong bahaging ito, ang video ito ipapahagi ko po sa inyo ang aking mga pwedeng maipasa sa aking mga anak. Kami po sa taon ito, kami ay nasa aming dapit hapon ng aming buhay. 60 years old na po ako sa taong ito at sabi nga nila ay parang kumbaga sa flight ay nasa pre-departure na kami na panahon. So, sa pre-departure, meron kang dapat ihahanda mga dokumento. Yan. So, bilang mamamayan, bilang tao, anong dokumento ang dapat mong ihahanda, no? So kung nasa edad na nakapag-retire na at ayos na po ang mga anak at meron po tayong mga binibigay na angkin na mga kahit papano, mga kabagay-bagay, mga ari-arian, kung meron may mga dokumento, dapat na ihanda na natin, di ba po? So, ganun din po ang ating pananampalataya. Ihanda din po natin yon na maipasa sa ating mga susunod na henerasyon. So, ano maipapasa natin? So, ang mga dokumento, meron din dapat na dokumento na maipasa natin sa ating pananampalataya. Okay, meron ako ibabahagi sa inyo ano yung huli kong nabili or latest kong nabili na Bible. Ayan, yan po talaga ang guide ng pananampalataya natin, no? Isa sa mga mahalagang bagay na ating, ayan, ito napakaganda nito dahil daily reading edition po siya. May they be one Bible. Ayan, new edition po siya. Magandang balita, Biblia Catholic Edition. Ayan, yan po ang nabili ko. Maganda siya. Online lang po siya at meron siyang mga, tawag dito, thumb index. Yan, meron siyang mahanap mo kung ano yung mga aklat na hahanapin mo o babasahin mo. Napakaganda. Isa ito po na dapat nating binabasa, pinagnilayan. Ayan po, magagabay. Ito po ang ating maipapaalala sa ating mga anak, no? Tama, sa ating mga apo. Iyan. So, at syempre po, bilang Katoliko, meron tayong katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko. Napakaganda nito dahil nandito po ang paliwanag sa ating mababasa sa Bible. Yan, paliwanag po to sa ating pananampalataya. Dito po nakalagay na mababasa natin ang doktrina or the teachings of the Catholic Church. Dito po galing po to sa magisterium, yung the teaching authority of the church. Yan, hindi po tayo maliligaw habang nagbabasa tayo dito na hindi natin naunawaan dito. Meron pong paliwanag tungkol sa ating pananampalataya. Dapat lahat ng mga Katoliko ay merong katisismo. Pwede siyang English, pwede din siyang Tagalog. At itong version na ito, Filipino version. Ang mga kultura noon, history na nakasanayan ng mga Filipino in terms of religious order of our faith, dito po nakapaliwanag din po saan nagmumula yun at paano. Po. So ito pa ang pinakamahalaga kong ibabahagi sa inyo dahil dito ay mahalaga na meron tayo dahil alam ko nakarating na sa inyong mga tenga, sa inyong mga mata, nababasa nyo na sa mga social media na tayo mga Katoliko ay binabatikos, binabato
no? Tayo ay ino-offend. At ano gagawin natin? Tayo ay hindi naman tayo mga offenders. Tayo ay ino-offend. Tayo yung binabato. Hindi tayo nambabato. Tayo binabato. Ngayon, paano tayo sasangga? Paano natin sasanggain i-defend yon? So, paano tayo makapag-defend? So, ito, makapag-defend na kung saan ay naayon sa kalooban ng Diyos, naayon sa salita din ng Diyos, no? Dahil hindi naman tayo makikipag-away sa kanila. Tayo ay mag-defend lamang. Okay, paano tayo mag-defend? Meron po akong nabibili sa online ulit, no? Ito ay Araling Pambibliya para sa mga Katoliko, Volume 1. Ayan, mamaya babasahin ko po ang introduction lang po or forward. Ito po ay Volume 1 at saka Volume 2. Ayan, so napakaganda dito dahil ang paliwanag, ang mga katanungan na kung saan, ang mga batikos na kung saan narinig natin parang tayo nag-agam-agam. At kung hindi natin alam sagutin, kung wala tayong alam pang sagot, masasabi natin, oo nga ano, ba? Yon. Kaya dito, hindi po tayo maililigaw at napakaganda po ito. So mga kapatid, babasahin ko lang po ang ano nito, ang pinakapanimula dito, no? May salita ng Diyos. Ayon kay unang sulat ni Pedro, chapter 3, verse 14 and 16. Mga kapatid, sana po may oras kayo makinig dahil napakaganda po kahit mga 10 minutes lang po ang inyong oras. Ito po ang sabi dito. Dahil nakasulat din naman po dito na ibahagi ito. Pero hindi po lahat ang babasahin ko po sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Hindi tayo abutin ng siyam-siyam dito na babasahin ko. Invite ko lang kayo na bumili po kayo nito. Online lang po ito. Kung makabili kayo ng mga libu-libong cellphone ninyo, halaga ng cellphone ay mga thousands, ito po wala pa po itong 500, ito ay mga 300 more or less 300 lang po ito mga ito. Kaya po bibili po kayo sa inyong mga bono, sa inyong mga okay, mag-ipon-ipon kayo na 10 isang araw, so maka 300 kayo isang buwan o makabili na po kayo, nasa online lang po siya, no? Okay po, anong sinabi dito? Makinig po kayo mga kapatid. At kung pag-uusigin man kayo sa kabila ng paggawa ninyo ng kabutihan, kayo'y mapalad. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta. Huwag kayong mababahala, kundi gawin ninyo si Kristong banal na Panginoon ng inyong puso. Maging lagi kayong handang sumagot sa kanino mang mag-uusisa tungkol sa inyong pananampalataya. Ngunit, maging maamo at magalang kayo sa iyong pagsagot. Pamalagiin ninyong malinis ang iyong budhi upang ang mga lumalait sa inyong mabuting pamumuhay kay Kristo ay mapahiya sa ginagawa nilang paninira. Yan yung paalala sa atin ni San Pedro sa kanyang unang sulat, chapter 3, verse 14 to 16. Yan po, napakahalaga po yan. So babasahin ko lang po yon dito ang paunang salita. At sino po dito ang nagsulat dito sa paunang salita? Ayan, so, panimula. Ang panimula, no, ayon kay Father Fran D. Villegas, no, siya po ang National Spiritual Director ng Catholic Faith Defenders of the Philippines. Napakaganda ng kanyang panimula or forward, no? Sabi niya, hindi makaikakailang marami rin sa ating mga kababayan ang nahikayat na lumipat na sa iba't ibang mga kulto sa sektang protestante. No? Nakalulungkot isipin na napapaniwala sila ng mga kinagisnang pananampalatayang Katoliko ay mali at kasinungalingan ang itinuturo. Sinasabi ng mga kulto at sektang ito na ang mga aral daw ng Iglesia Katolika ay hindi lang daw wala sa Biblia, kundi labag sa salita ng Diyos. Yan ang ating mga naririnig, di ba? Dahil sa pampabatikos na ito, marami sa ating mga kapatid na tumatalikod sa panampalatayang Katoliko. Kung ang tawag natin sa ating mga sarili ay sagradong Katoliko, mayroon namang mga disgrasyadong Katoliko. Na disgrasya dahil ang grasya ng nawala ang grasya ng pananampalataya, no? Sila ang mga hindi nanatili at hindi tumalima sa natanggap na pananampalataya buhat pa noong una. Okay. Pinakaunang pananampalataya noong una pa, no, yan ang ating simbahan na itinatag ni Jesus
Okay, at paano ba ano bang babasihan natin? Okay, sa unang sulat ni Juan sa kabanata 2 at versikulo 18 hanggang 19 ang sinabi dito, mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw ng mga kaaway ni Kristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Okay, sino ba yung mga kapatid natin na umalis sa atin, no? Kaya paglilayan natin to, baka meron kayong mga kamag-anak na member ng pamilya ninyo na nahikayat dito. Kaya nahikayat doon sa ibang sekta. Kaya pag nilayan po natin ito mga kapatid. So napakaganda po dito. Ito din ganito lang po ako dahil nga ay alam kong maiksi lang ang mga oras ninyo para tungkol sa simula pa lang tungkol sa Panginoon, pero at least meron akong binabahagi sa inyo na magandang aklat na kung saan ito yung ating magandang panangga. Ito po, ang panimula na ito ay galing po kay Father Fran de Villegas, ang Catholic Faith Defenders of the Philippines National Spiritual Director. Pero ang aklat na ito ay sinulat po ni Brother Nonoy Lopez. Ayan po. So, yan po mga kapatid, ang meron po siyang volume 1 at meron po siyang volume 2. Nawa po ay makabili kayo, mababasa po natin na napakaganda po dahil ang ating pong panampalataya ay may mga kalaban po tayo. Okay, ang una, mga grupo ng panampalataya na kalaban natin, ito yung tinatawag ng mga hindi naniwala sa Diyos. Hindi sila naniwalang may totoong Diyos na umiiral. Pangalawa, ito yung mga hindi naniwalang si Kristo ay Diyos, si Jesus ay Diyos, hindi sila naniwala na bumaba ang Diyos at nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Hindi sila naniwala kasi imposible daw yon, no? Pero ano sabi ng Diyos? Walang imposible sa Diyos, di ba? Diyos yun, no? Kaya niya yun, di ba? Pero hindi sila naniwala. Ay dalawang grupo. Pangatlong grupo, may tinatawag na heretics of various kinds. Ano to mga heretics of various kinds? Ito yung mga erehe or unfaithful. Sila yung maaring may paniniwala, sila yung maaring may panampalataya, pero ang mga katuruan, lalo na kung ikaw ay Katoliko, kung ikaw ay Katoliko, ikaw ay bininyagan sa Katoliko, pero hindi ka naniniwalang na kasalanan ang hindi kasal sa simbahan, kasalanan ang hindi magsimba, kasalanan ang hindi mangumpisal, or pagsunod sa utos ng simbahan o pagsunod sa utos ng Diyos, hindi sila niwala ng gano'n, no? So, sila yung mga erehe, unfaithful, hindi sila sumunod kung ano yung pinapaniwalaan ng marami. Yan yung ating mga kalaban na maaring pagnilaya natin sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa, member of the family, baka meron ng ganyan sa inyo, mga erehe. So, sana po ay kapag inyo po itong mababasa, maunawaan natin at ang kahalagahan ng pagpasa natin sa ating pananampalataya. So tayong, lalo na mga senior citizen, magsasabi natin tayo yung nakakatanda, the elderly, ano maipapasa natin kung wala man tayong mga ari-arian sa ating faith, sa ating relation to God, sa ating religion, ano maipasa natin sa ating mga magkakasunod na henerasyon kung wala naman tayong alam sa ating faith. Kaya paalala po, dapat meron tayong Bible, binabasa, of course, by daily. Ito, makaganda to. Daily Reading Edition. Yan, napakaganda. So, sinisimplify siya, napakaganda, malinaw siya. At katisismo ng para sa mga Pilipinong Katoliko. At of course, meron din tayong napakagandang araling pambibliya para sa mga Katoliko. Nandito lahat ang mga tanong sa mga batikos. Nandito lahat ang mga batikos at mga tanong ang mga sagot natin. No, okay, meron din po akong The Catholic Church Has the Answer, The Catholic Faith Beyond the Basics. Ito naman ay volume 2, may ang volume 1 hindi pa po nahuli ko pong kasi out of stock noong ako ay nag-online shopping or nag-order. So, ito, napakaganda din ito sa mga gusto mag-English version to defend our faith.
dito po, napakaganda, napakalawak ng kaalaman dito at hindi tayo mabasta-basta at sasabihan sa atin, mali kayo, mahali kayo, bakit kayo ganyan, bakit kayo nagaganyan. No, kaya na natin silang sagutin kung tayo ay mag-aaral, magninilay at isabuhay natin ang ating natutunan na aral sa salita ng Diyos. Tiyak na tayo ay hindi na magiging mangmang sa ating pananampalataya. Kaya na nating ipasa ito sa ating kapwa or sa ating mga kasunod na henerasyon. Kaya mga kapatid, magandang araw po sa ating lahat at you are watching Dimas Searching TV featuring Informing the Uninformed. God bless!